Siya ang tinaguriang Mark the Spark Kagiwa dahil sa kanyang husay pagdating sa basketball. Kapag Ginebra franchise na ang pag-uusapan ay hindi mawawala ang isang Mark Kagiwa. Well, balikan natin kung gaano nga ba kahusay ang 9-time PBA champion, 1-time PBA MVP, 3-time Best Player of the Conference, 13-time PBA All-Star, 3-time Mythical First Team, 2-time Mythical Second Team, 2001 Rookie of the Year, walang iba kundi si Mark Anthony Yu Kagiwa o mas kilala bilang si Mark Kagiwa. November 19, 1979 ipinanganak si Mark Kagiwa sa bayan ng San Juan. Bata pa lamang si Mark, mga idol, ay nakitaan na agad siya ng kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Sa katunayan, noong 8 years old pa lamang si Kagiwa ay nakapagtala agad siya ng 47 points sa edad na 8 years old, mga idol. Dahil sa USA nga nagtrabaho ang kanyang mga magulang ay sa edad na 10 years old ay sa Amerika na lumaki si Mark Kagiwa. 1997 ay nagtapos nga si Kagiwa sa Eagle Rock High School sa California, USA. Sa katunayan ay naging MVP nga ito sa kanyang high school year na kung saan ay nag-average nga ito ng 26 points, 14 rebounds per game. At nakapag-set nga ito ng records ng 1,154 points sa loob lamang ng 2 taon. Well, tungo tayo sa kanyang collegiate year, mga idol. Sa kanyang college year ay naglaro nga si Mark para sa Glendale Community College. 1999-2000 season ay tinanghal nga siya bilang first team All-Western State Conference. Matapos nun ay nagkaroon na nga siya ng offer sa University of Hawaii. Ngunit tinanggihan nga niya ito at piniling maglaro na sa PBA. 2001 PBA draft ay pinili nga siya ng Barangay Ginebra bilang 3rd overall pick. Guess what, mga idol? Hindi malaki ang expectation ng Ginebra kay Mark Kagiwa dahil gusto lang nila ito bilang role player at backup player lang siya noon ni Vergel Meneses na superstar noon ng Kupunan. Pero nagbago ang lahat dahil noong 2001 All-Filipino Cup ay naging popular si Mark Kagiwa matapos nitong tulungan at pangunahan ang Gin Kings papunta sa finals. Na kung saan ay nakaharap nga nila ang pader na Kupunan na San Miguel Beermen. Umabot sa Game 7 ng kanilang laban. Yun nga lang ay natalo nga sila noon sa score na 81-75. Dahil dito ay mas sumikat pa nga si Mark Kagiwa dahil sa kanyang crossover, drive to the basket at sa kanyang mga clutch plays. Dito na lumabas ang bansag ng mga fans kay Mark Kagiwa bilang The Spark. Well, sa season na yon ay nakuha nga ni Mark Kagiwa ang kanyang Rookie of the Year award. Well, sa kanyang sophomore season ay naging backcourt partner na si JJ Halterbrand at dito lumabas ang bansag sa kanila bilang Banana Brothers. 2002 All-Filipino Cup ay nakapagtala si Mark Kagiwa ng 26 points ng 10 beses. Dito, mga idol, nagkaroon nga ng tulong si Mark Kagiwa matapos nilang ma-acquire noon si Eric Mink bilang frontcourt partner. Sa sumunod na season ay umalis na nga sa Ginebra si JJ Halterbrand dahil hindi nagkasundo ang Ginebra at ang kampo ni JJ sa bagong kontrata. Well, sa kabila ng pagkawala ni Halterbrand sa Kupunan ay nadala pa naman ni Mark Kagiwa sa quarterfinals ng Ginebra. Yun nga lang ay hindi na sila makaproceed sa semi-finals. During reinforced conference ay nagkasuntukan nga sina Mark at Lordy Tugade. Kaya pinagbabayad sila ng 20,000 pesos. 2004-2005 season, dito nabuo ang Fast and Furious dahil bumalik nga si JJ sa Kupunan bago ang season. Ito na rin ang magandang season kay Mark Kagiwa, mga idol. Sa taon din na ito ay pumirma si Mark sa Kupunan ng 14.7 million pesos sa loob ng 3 taon. Dahil sa pagbabalik ni JJ ay muli sila nakatawid sa Fiesta Conference Finals na kung saan ay nakaharap nga nila ang Red Bull. Guess what, mga idol? Dahil walang kahirap-hirap nilang tinalo ang Red Bull matapos nilang tapusin sa Game 4 ang serye. Patuloy pa rin ang pananalasa ng Fast and Furious, mga idol, dahil muli na naman sila nakapasok sa PBA Philippine Cup Finals sa parehong taon na kung saan ay nakaharap nila ang talk and text na pinangunahan ni Bong Ravena, Jimmy Alapag at Willie Miller. Dito, mga idol, ay nakuha ng Ginebra ang kanilang back-to-back champion dahil tinapos lang nila sa Game 6 ang laban. 2005 Fiesta Conference ay muling nagkaharap ang Red Bull at Barangay Ginebra sa quarterfinals. Dito hindi na pumayag ang Red Bull dahil binawian nga nila ang Ginebra. Talon tayo sa 2006-2007 season.
Philippine Cup, muling nakabalik sa finals ang Ginebra. Sa semi-finals pa lamang kontra TNT ay grabe yung performance ni Mark Caguioa dahil nakapagtala lang naman siya ng 30 plus points in 4 games. Dahil doon ay nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Best Player of the Conference Award. Matapos siyang mag-average ng 24.7 points, 4.9 rebounds at 4.4 assists per game. Nakaharap nga nila sa finals ang kanilang sister team na San Miguel Beermen. Guess what mga idol? Dahil tinalo lang naman nila ito sa Game 6 at tinanghal nga na Finals MVP si JJ Halterbrand. Talon tayo sa 2008 Fiesta Conference ay muli niyang pinangunahan ang Barangay Ginebra matapos makapagtala ng 39 points kontra Air 21. Yun nga lang ay hindi siya nakapaglaro sa ilang games dahil nagkaroon nga ito ng injury. Well, kahit may injury si Mark Caguioa mga idol ay nandyan naman si JJ Halterbrand na pinangunahan ang Ginebra upang hawakan ang pang number 3 spot sa standing. Sa semi-finals kontra Red Bull ay walang kahirap-hirap nilang winalis ang Red Bull sa pangunguna ng Fast and Furious. Tinanghal naman ang kanilang import na si Chris Alexander bilang best import of the conference. Sa pagpasok ng finals ay nakaharap nila ang top seed na Air 21 na pinangunahan ni Gary David. Umabot sa Game 7 ang kanilang serye pero nanaig pa rin ang Barangay Ginebra. 2008-2009 season ay out nga si Mark Caguioa dahil sasailalim nga ito sa therapy sa USA. 2009-2010 Philippine Cup ay bumaba ang output ni Caguioa dahil sa kanyang injury. Doon nakapasok naman sila sa semi-finals ngunit hindi sila pinagbigyan ng Alaska Aces. 2010 Fiesta Conference sa laban nila kontra Air 21 ay grabe yung ipinato kay Mark Caguioa mga idol. Una ay sinuspended ng 1 game, flagrant foul at naijik pa nga ito sa laban matapos niyang matamaan ng bola ang referee. Well, nakapasok naman sila sa quarterfinals ngunit hinarangan sila ng Alaska Aces. 2010-2011 Philippine Cup matapos ang pag-struggle ni Caguioa sa mga previous season ay dito muling tumaas ang output ni Caguioa mga idol at hawak nila ang 3rd spot sa standing. Sa quarterfinals ay nakabawi nga sila kontra sa Alaska Aces. Yun nga lang ay natalo nga sila ng San Miguel Beermen sa Game 6 ng kanilang laban. Sa pagpasok ng Commissioner's Cup ay muli na naman niyang pinangunahan ang Barangay Ginebra. Muli na naman nilang hinawakan ang 3rd spot sa standing na may 5 wins at 4 losses. Nakaharap nga nila sa semi-finals ang Rain or Shine. Ngunit tinapos lang nila ito sa do or die game ng kanilang serye. At muli sila nakapasok sa finals na kung saan ay nag-abang nga sa kanila ang number 1 na Talk and Text. Yun nga lang ay bigo silang makuha ang kampionado dahil tinalo lang sila ng TNT sa Game 6. Naging MVP candidate si Mark Caguioa ngunit nakuha nga ito ni Jimmy Alapag. During off-season ay muli na namang pinapirma ng kontrata si Mark Caguioa ng 2-year deal na nagkakahalaga ng 8.4 million pesos. 2012 Commissioner's Cup ay muli na naman niyang pinangunahan ng Ginebra at nakuha nga nila ang number 2 spot. Ibig sabihin mga idol ay abanti agad sila sa semi-finals. Yun nga lang dahil nagkaroon nga siya ng eye injury ay absent nga si Mark Caguioa sa semi-finals. Kaya dahil sa pagkawala ni Caguioa ay natalo nga sila ng BMIG at nakuha naman niya ang Best Player of the Conference. 2012 Governor's Cup ay muli na naman niyang nadala sa playoffs ang koponan matapos hawakan ng number 4 spot sa standing na may 5 wins at 4 losses. Well, sa conference na ito ay tuluyan ng niretiro ng Ginebra ang jersey ni Robert Jaworski. Ngunit bigo nga silang makatawid sa finals matapos silang talunin ng BMIG na pinangunahan ni PG Simon. Nakuha naman ni Mark Caguioa ang kanyang back-to-back Best Player of the Conference. 2011-2012 season ay hindi na muling nakapasok sa finals ang Barangay Ginebra. Ngunit dito rin niya nakuha ang kanyang unang MVP award at Comeback Player of the Year award. 2012-2013 season ay nagkaroon na ng bagong partner si Mark Caguioa sa katauhan ni L.A. Tenorio. Dahil sa pagpasok ni Tenorio ay off the bench muna si JJ Halterbrand. Medyo struggle pa ang koponan sa pagpasok ni Tenorio. Dahil sa ginawang adjustment, nakapasok naman sila sa quarterfinals ng Philippine Cup ngunit tinalo nga sila ng Rain or Shine na pinangunahan ni Paul Lee. Sa pagpasok ng Commissioner's Cup ay hindi maganda ang simula ng koponan. Ang masaklap pa dito ay sumasakit na ang kanyang tuhod. Sa kabila ng pagkawala ni Caguioa ay nakaabante naman sila sa finals ang koponan ngunit winalis lang sila ng Alaska Aces.
2013-2014 Philippine Cup ay nakaharap nga nila sa quarterfinals ang Alaska Aces. Sa Game 1 pa lang ng laban ay nagkainitan na agad sina Calvin Abueva at Mark Caguioa. Pinagbabayad pa nga ng 5,000 pesos si Caguioa dahil sa mga actions nito kay Abueva. Nakaabante naman sila sa semi-finals ngunit tinalo lang sila ng San Mig sa Game 7. 2015 nang ma-hired ng Ginebra ang winningest coach na si Coach Tim Cone. Sa taon na ito ay na-draft nila si Scottie Thompson. 2015 Governors Cup ay nakuha nila bilang replacement import si Justin Brownlee. Guess what mga idol? Ay muli na naman sila nakapasok sa finals at nasungkit nga nila ang kampionado. Well, during off-season ay kahit nagkaedad na at tad-tad na ng injury ay pinapirma pa rin siya ng 2-year deal ng kupunan. 2016-17 Philippine Cup ay muli na namang nakatawid sa finals ang Ginebra. Yun nga lang ay tinalo nga sila ng SMB sa Game 5. 2016-17 Governors Cup ay muli na namang bumalik si Brownlee para sa kupunan. Guess what mga idol, ay muli na naman nilang nakuha ang kanilang back-to-back Governors Cup champion matapos matalo ang Meralco Bulls. Kahit tumatanda na si Caguioa ay nakapagtala pa rin ito ng double figure off the bench. Sa pagpasok naman ng Commissioner's Cup ay hindi nila binago ang kanilang import at nakuha niya ang kanyang unang Commissioner's Cup champion. 2019 season ay nagkaroon nga si Caguioa ng Achilles injury at nawala rin siya ng ilang mga laban dahil sa food poisoning. Matapos nilang masungkit ang 2019 Governors Cup ay inanunsyo na nga ni Caguioa na maglalaro pa siya ng isang season. 2021 Philippine Cup ay hindi nakapaglaro si Caguioa sa Ginebra dahil sa family matters. Governors Cup nagkaroon nga ito ng calf strain injury. June 2, 2002 ay si Coach Tim Cone na nga mismo ang nag-anunsyo na tuluyan nang nag-retired si Mark Caguioa sa Philippine basketball. Kayo mga idol, isa ka rin ba sa napabilib ng isang Mark the Spark Caguioa?